Gagamitin pa rin ng bagong liderato ng Senate Ways and Means Committee ang report ni Senador Ralph Recto ukol sa Sintax Bill. Ito'y sa kabila ng mga pagbatikos sa naturang committee report na nauwi sa pagbitiw ni Recto. Si Senador Franklin Drilon ang pumalit kay Recto bilang chairman ng committee. Alamin natin ang ulat mula kay Bianca Piedad. Matapos ang paghahayag ni Senador Franklin Drilon na bagong tumatayong chairman ng Senate Ways and Means Committee na gagamitin pa rin ng komite ang iprinotestang committee report ni Senador Ralph Recto, kinwestiyon ni Recto kung bakit gagamitin pa rin ito samantalang inulan na ito ng kritisismo. Ayon sa dating chairman ng Senate Ways and Means Committee, nangangahulugan lang ito na may nakikita pa rin silang resonableng puntos sa nasabing report para isalang pa sa plenaryo at paamyendahan. Unang-una, kung sinasabi nila, masama yung report ko, why will they want to plagiarize it? Why will they want to report it out? Sabi nila, masama yung report. At sabi nila, pwede makakolekta ng 60 billion. Naniniwala ang senador na kaya binigyan pa ng konsiderasyon ang kanyang report ay dahil alam ng mga miyembro ng komite at mga mambabatas na realistic at hindi magpapahirap ng mga Pilipino ang kanyang committee report. At karamihan ng hiningi nila, nandun naman yun. Kung sinasabi nila yung structural, tanggalin yung annex, tinanggal ko yung annex doon. Walang price freeze doon. I think it is fair, responsible to all stakeholders, including to the government. Makakabawas ba ng pag-inom at pag-sigarilyo ng tao? Oo. But doing it responsibly, na hindi magkakaroon ng smuggling din. Git ni Recto, dapat pagbasehan na lang ng Senado ang orihinal na bersyon ng Department of Finance, Congressman Jun Abaya o di kaya ang bersyon ni Senator Miriam Santiago na inaasang makakalikom ng 60 bilyong piso. Bakit hindi yun ang gamitin nila? One click of the mouse lang naman yan. May copy naman sila lahat yan. So, pwede naman i-imprenta kaagad yan. At yun ang gamitin basis ng unang pagdebate na talagang kaya nila yung 60 billion. Samantala, nagpadala naman ng imbitasyon si Senate President Juan Ponce Enrile kina Presidential Legislative Liaison Office Chief Manuel Mamba, Finance Secretary Cesar Purisima at Health Secretary Enrique Ona upang magpaliwanag ang tatlo sa mga alegasyon na tumanggap di umano ng lobby money ang ilang senador para ilabas ang kontrobersyal na Sintax Bill version ni Recto. Sinabi pa ng Senate President na napagkasundoan sa caucus ng Senado ang ipatawag ang tatlo para sa isang executive session at hindi public hearing o inquiry. Tanungin lang namin kung saan ba nanggaling yung informasyon mo. Dahil kung meron silang ebidensya na nabayaran kami, we will accept it. Kung meron siyang ebidensya, labas niya. Siwalat niya sa inyo. Hindi naman binanggit ni Enrile kung kailan ito gaganapin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.